Hello guys! Welcome to my channel. Nandito na naman tayo para magbigay ng kahit papanong idea kung paano manalo dito sa 3v3 cross server. So, dito, mapapansin natin 50+% yung winning percentage natin dito. Medyo bumaba siya, nasa 60 ako dati. Bumaba siya kasi nilalaban pa rin natin siya kahit kapag kapalit natin ng ating class ng DL, wala pa tayong item masyado, so lagi tayong talo dito. At kinakapa ko pa itong DL natin. So dito, ang kakampi natin ay isang Dark Knight at saka isang MG. So technically, ang pinakatrabaho natin dito ay mag-stun ng mga kalaban natin. Dahil tank build tayo, ang gagawin natin, tatangkihin natin yung mga damages nila para maka-free hit itong kakampi natin. Malambot kasi itong MG. So, BK at saka ako lang ang pwedeng tumangkin ng mga damages nung lalo, yung dalawang kalaban namin, DL din. So, medyo mahirapan kami dito sa pagkuha ng mga dragon. So, kailangan kasi yun eh. Pero hindi naman yun yung basis para manalo dito. Ang basis kasi dito paramihan ng kills. So, importante na kailangan marami kayong mapatay. Yung dragon, importante kasi makuha yan dahil nagiging advantage nyo yan dahil pwede kayong makapush dyan. Yung pinaka-tower nyo, kapag napatay kasi yun or nabasag, kahit na marami kayong kills lamang kayo sa kalaban, matatalo pa rin kayo. Kaya importante na makuha nyo palagi itong dragon. Ang ginagawa kasi natin dito, kapag nakuha yung dragon, tapos nagpo-push, nagbaback tayo, importante yun. Bakit? Kailangan kasi natin mapatay itong dragon at wag muna tayo may pagbakbakan doon sa mga kalaban natin. Kasi baka masira itong dragon natin. So, importante yun guys, baka kasi mapabayaan nyo ito. Marami kasing beses na napapabayaan ito, lalo sa 3v3. Ang gusto kasi nila, kills lang ng kills. Nung napatay na natin ang dragon, yan, pwede na tayo ulit may pag-PK. Kuhain natin yung yung mga buffs dito. Importante lalo na yung regen kasi kapag madalas yung nakukuha yan, advantage nyo yan sa team dahil lalaki ang chance yung manalo dahil babalik ang buhay nyo instead of konti na lang ang buhay tapos pwedeng maging points sa kalaban nyo dahil mapapatay nila kayo. So, naghahanap tayo ng pang-regen para bumalik yung buhay natin. Huwag nyo muna subukan may pagbakbakan dito. Ganun naman yan babalik yung mga buffs dyan. Hintay-hintayin nyo lang. Maraming mga nagsasabi na mahina daw itong DL Cha. Pero hindi nila alam. Malakas din ito kahit papano. Biruin nyo, nakakapatay tayo dito sa 3v3. At the same time, yung video ko na nanalo doon sa Chaos Castle, 'di ba? Isang advantage natin 'yon. Kasi makunat tayo, laki ng tulong para sa atin. Hindi tayo basta-basta mapapatay. Para sa akin, balance itong Dark Lord Cha. Kasi kung gusto mo ng may damage ka kahit papano, pero hindi ganun kalakas hindi katulad ng mga MG or yung Shami na tinatawag. At the same time, kung gusto mong maging tangke dahil meron itong mataas na defense, pwede. Kinagandahan nun dahil mataas ang defense mo at may damage ka naman kahit papano, matatank mo yung mga RB or yung mga red boss. Meron tayong ginawang video, gagawin pa lang na video doon sa Sanctuary 1 na, pero may kasama tayo kasi hindi pa natin siya kayang i-1v1 yung mga red boss doon, medyo malakas talaga yon. Ang mga usually ginagawa na iba para mapag 1v1 doon nagpapabuff. At the same time, mataas na yung mga level, 340 plus na. Siguro pagdating natin ng 330 or 340, makakaya na rin natin ang tangkihin yun. At the same time, kaya natin siyang patayin. So makikita nyo dito sa ating video ay talagang kaya natin may pagsabayan sa mga kalaban natin dito, Biruin mo, 4-2 na tayo, mataas ang mga napatay natin kahit tayo ay may MG. Dahil nga kasi meron tayong damage at makunat din tayo kahit papano. Isa lang ako niyan, kahit papano nakakasabay tayo, nababawasan din yung mga kalaban. Pero may hinang rin ito, aspeto itong ating Dark Lord Cha. Unang-una na dyan, syempre kung gusto mong makipag-PK sa iba, medyo hirap kang patayin yung mga high level,
dahil nga medyo less ang damage mo sa kanila. So matatagalan ka, pwede kang matakbuhan ng mga gusto mong i-PK. At same point naman din, dahil nga makunat ka, kapag sila ay nakikipagsabayan yung mga high level din na mga kasama natin dito, mananawa sila, no, dahil nga pwede mo rin silang takbuhan dahil hindi ka naman din agad mapapatay basta-basta. So, sa madaling salita, yung ating Dark Lord, hindi to basta-basta nabubuli sa server namin kasi nakakasabay naman siya kahit papano. Sayang yun, di natin nakuha yung red, yung heal buff. Ito palang 3v3, no? Tumatagal lang siya ng 10 minutes. Pero kapag ka medyo dehado na kayo or dehado na yung kalaban, usually sila ay nagko-concede na. Makikita nyo naman dito sa ating score, no? Pinapakita natin kanina na tayo ay 5-2 ang standing. So, biruin mo yun, no? May MJ tayo at the same time BK na kasama, pero mas mataas yung mga napatay natin sa kanila. Pero di ko naman sinabi na mas malakas ang damage ko. It's just so happen, siguro, ako yung nakaka-last hit sa mga kalaban namin. Tapos, dahil nga matagal siyang mamatay, minsan nakakakuha pa tayo ng HP regen or yung HP, tulad yan, yung HP na yan. So, babalik lang yung buhay natin pag nakuha natin yan. So, titigas na naman tayo, hindi na naman tayo basta-basta mapapatay. So, hindi sila makakuha ng score sa atin. Pwede doon sa mga kasama natin. So, yan yung advantage ng DL chat natin, no? Dahil nga hindi tayo mapatay or mahirap tayong patayin, less yung makukuha nilang points, less yung chance nilang manalo sa atin. Ngayon, medyo nakakasabay na tayo sa mga kalaban natin dito sa 3v3 dahil nakakompleto na tayo ng item or kahit pa paano may items na rin tayo. Maraming may ayaw nitong DL Cha dahil nga siguro less yung damage nila. So, yung ibang mga player kasi gusto may pag-PK sa mga kalaban. Pero para sa akin, no, balance itong character na ito. Mas okay to kaysa dun sa BK natin. Pero nasa inyo rin pa rin yan kung ano mas gusto nyong character na gamitin. Overall, okay sa akin itong DL. So, tignan natin kung mananalo na tayo dito. Medyo lamang na tayo sa standing, no? Makikita nyo dito, 11-19 na. So, yun, nag-concede na yung kalaban. Panalo tayo. Yan lang yung strategy na ginagawa natin para manalo dito sa 3v3. So, yun lang guys. Sana nakatulong. Thank you for watching. Have a good day. Bye-bye!